Hello everyone, blessed Wednesday to all of you. I am Kuya Enzo. I am Kuya Jeff. At ako po si Kuya Joms na bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi po sa bawat isa. And welcome to Faith Talks, where faith and life matters. Pansin ko, medyo naninibago pa tayo sa mga bago nating pwestuhan eh. Kaya, bago nga ako. kaya ganito. Putol ba ako? Hindi, ako lang yan. So yan, binabati po natin ang bawat isa ng isang pinagpalang Wednesday evening. At ayan, blessed evening po sa bawat isa. Tayo po ay sama-samang bumati ng blessed evening dito sa ating comment section. Ayan. And then, isama na po natin kung sino yung ating mga kasamang nanonood. For example, ito po, blessed evening po watching with Kuya JR. Who is Kuya JR? Mr. Hector. Yan. Ayan. Si Ses, hindi pa nakaka-move on. Blessed morning pa rin siya. Di ba? Pero blessed evening sa'yo, Ses. Kung sinong kasama nyo nanonood, paki-mention naman dyan. Watching with, ganito. Watching with, ganyan. At patuloy tayo sa pag-tag, sa pag-comment, at sa pag-share nitong ating live. Amen to that, Kuya Enzo and Kuya Jet. And we are looking forward and excited for today's topic. No, kasi last week, we have talked about the great love stories in the Bible. Yo. No? Nakakamiss naman yung excited. Dapat ganun Oo nga eh. yung very excited. Yan. Ayan. So ayan, ang sabi po, ayan, labati po si Ate Shell dito. Blessed evening po, DFC fam from DFC Japan. Amen. Japan, arigato gozaimasu. At nakita o rin si Kuya JM Narito. Narito kami, nagpapakumbaba. Amen. Nabati din si Sister Isa Repotente Ducay from Bicol, Ragay, Camarines Sur. Good evening and God bless everyone. Ayan, binabati din natin ang De La Cruz family. Watching sila dyan ngayon sa kanilang kinalalagyan. At binabati din natin, si Yela, binabati niya siguro yung kanyang mga Ka-She-Forge LCBA. Ayan, binabati natin sila Faith Monares. Yan, Divine Grace. Yan, sila Divine Grace. Ayan, si Nicole ba? Si Nicole ba? Ano ba ang ni Nicole? LCBA din yun. Yan, paki-ano nga si Nicole dito? Paki-comment natin si Nicole, yan. At binabati rin niya sila Faith, CJ, Bea, Kien, at Camille na siyang bumubuo ng, ano bang binubuo nila? Pakaranea. Hindi. Ay? Vineyard. Iba yung Fakaranea. Pakaranea. Yung Fakaranea, comment naman kayo dyan, no? Ayan, bumabati po si Princess Real, authentic ko ng isang blessed morning po. Iyan. Siguro parang gising si Princess na bago. Hindi, siguro kakapanood lang niya ng morning devotion. Ayan, blessed evening kay Hector watching with Kuya JR. Binasa ko na yan. Kuya Binasa na pala. Hector, at nakakapagpala talaga yung kanilang ginagawa sa Hino. Oo, Ano? nakita ko yun. At nakaka-inspire din, nakakahamon na tayo magpatuloy sa paghayo Oo, at paggawa ng disipulo. Oo, tapos nakita ko si Tanyal kanina bago mag-Faith Talks. Faith Start talaga. Mag-Faith Talks. Nakita ko yung niya post niya. Nag-Faith Start na talaga namang Praise we are God. not ashamed of the gospel. Hallelujah! Amen. Ayan, tinatag na nga. Tanyal, tag mo yung mga iyong Faith Start at makakasama natin sila dito sa Faith Talk. Alam niyo, parang masarap ngayon yung may kape, no? Oo nga, Masarap dito. talaga magkape. Ewan ko ba? Meron kaming mani. Ayan, meron pa kami mani. Meron Tapos kaming- siguro mamaya meron kape din dito, no? Oo. Yan. Yung kape Dadating dito. na yan in Oo. 5, Siguro 4, 3, 2, 1. Yan. Oh, yay! May kape tayo, boy! Wow, thank you po sa pakape. Salamat sa kape. Yan. Yan, praise God. Ang sarap ng ating coffee. Dalawa lang ba yan? Ayun, Tatlo yan, tatlo. Yan, binabati din natin sila Teacher Shamir na nakatutok sa atin ngayon sa barangay Santa Rosa, Laguna. Kung saan-saan talaga nakakarating tong ating Faith Talks, ano? Yan. At syempre, si Kim Shi. Blessed evening po na nanonood galing sa Nagcarland. Yan, ang sabi niya, blessed evening, P. Yan. Binabati din natin si Jens the Second. Blessed evening po. Keep watching kung nasa naman po kayo naroon.
Si Jens Tisagan. Yan. At binabati rin si Kuya Jomo. Namimiss ko na tong tao na to Oy, eh. bro, we miss you, bro. Miss you, This is Jom. so much. Kasi ito si Kuya Jomo mo ang nagka-work na siya. Kaya praise God at gamitin ka ng Panginoon sa kung saan kanya dinadala. Sabi niya, watching from work, Ayala Alabang. Aba, Pagpalaan ka ng Ayala. Panginoon Ayala. sa Ayala Alabang. At ngayon po mga kapatid, bago tayo mas lumaon pa sa ating ilang mga viewers natin ngayon. Ayaw mag-load sa akin eh. So sa ating po mga 39,000. 39,000 viewers and counting yan sa ating po mga manonood ngayong gabi. Meron po tayong link na nakapin dyan sa ating comment section para kayo po ay malaya makakapagtanong gaya nung last week. Last week talagang sobrang dami ng tanong. Magka-closing prayer na tayo, meron pang tanong. Na humabol. Oo, talagang... Sige, talagang sila, eager talaga sila na masagot yung tanong nila, Kuya Enzo and Kuya Jet. And blessed evening sa ating 45 viewers. Ayan, keep on sharing, keep 47. on tagging. At binabati natin si Brother JC Natividad Argila. Ito yung papa ni Yela, tama? Yan, Brother JC, blessed evening po. Keep watching. Yeah, at syempre, binabati din natin yung mga kasama natin ngayon sa studio. Ayan, blessed evening sa inyo dyan, sa mga nasa studio. At binabati natin si Kuya Ariel, kasama niyang kanyang Nanay Vicky. Blessed Hello po. evening po sa inyo. Blessed evening po, Nanay Vicky. Keep on watching with Ariel Limbag. Ayan. Ayan. At syempre, una sa lahat, binabati natin ang sa pinagpalang Wednesday evening ang ating Pastor Jay at Pastor Ariel. At syempre, yung nag-birthday kahapon! Happy birthday! Happy birthday, Ahava! Ayan, sa ating Ate Ahava, blessed birthday sa'yo. Yan, happy birthday mula kay Kuya Enzo. Alam kita, shout out kita. At syempre si Alessia at si Alfred. Ayan, blessed evening sa inyo. At sa mga nag-date kahapon, dahil nga'y pinagdiriwang ang araw ng mga puso sa buong mundo, naway nasarapan kayo sa inyong mga kinain. Oo, nakita ko nga yung my day. Sana ay buo pa ang inyong mga ngipin. Yun. Kasi matatamis. Oo, kasi ang daming kinain chocolate at ano. Nakita ko yung my day ni Kuya Jet eh. Oo, sweet nga eh. Ang sweet ng mga my day nila, no? Nakita ko naman din ni Kuya Dins View My Bills, nakaramen. Aba, pangarap ko yung ramen eh. Kaso daming pila sa SM Kalamba. Ikaw ba, may nauwi ka bang chocolate? Sabi ni Cherna Lane. Wala akong chocolate eh. Sabi ko sa mga bata, di ko naman kailangan yan. Iya. Ang kailangan ko si Kristo. Hallelujah. Amen. Praise God. Ayan, nakapin po sa ating comment section ang usapang love, courtship, and marriage. Pa din tayo, maaari natin i-comment ang ating mga tanong dito sa ating link. At syempre, pag naglagay ka ng iyong tanong dyan, anonymous ka at hindi ka makikilala. Kaya, wag nang maghiya at wag nang magdalawang isip na maglagay ng inyong mga katanungan. Amen. Amen. At binabati natin si Tristan Perez. Blessed evening din sa'yo. Yan, keep watching Tristan and see you sa ating breakthrough. At syempre, binabati ko ang aking long lost brother, si Vince. Vince, I love you, bro. See you on Sunday. Yan. At syempre, hello from Door of Faith family. Diba siya ang nagpausa na? Yan. Ayan. Binabati po natin ng blessed evening si Althea Monares. At nakita ko, brother, si Deacon Vicky. Nagbagyo lang naman. Nagbagyo? Bagyo. Minotor lang. Minotor Bagyo? Grabe. Minotor lang ang 8 Bagyo. hours. Hindi, tingin ko mas mabilis. Mga 7.5 hours. Hindi, joke. Grabe. Ilang hours yun? Ha? Pagmotor. Hindi ko alam. Tanong natin. Deacon Vicky, kung nanonood ka, ilang oras po mula Manila hanggang Baguio? I-comment nyo po sa link. Yeah. Alam nyo, meron na agad nagtatanong ngayon. Mm. Sabi, anong edad daw pwede na mag-asawa? Ay, Parang may balak siya. parang may balak na to nagtanong na to. Oh, parang Sino gusto kaya na itong niya nagtanong eh. na to? Piniin pa ako. Grabe. Hindi na lang. Oo, parang hindi na niya tinatago kung sino siya. Hindi na lang ginamit yung Google Form. Gusto na niyang malaman. And then parang, kidding aside, actually, Kuya Joms and Kuya Jet, nung bata-bata pa ako at napaka-immature ko, ano sabi ko, 25 mag-aasawa na ako. Ngayon po ay 28 na ako. Mas malapit ka na sa 30. Ko pa. Oo. Wow. Pero ang tanong nga ba, meron nga bang basehang edad
Para Sa mag-asawa. Para mag-asawa. Para masabi mong, pwede ka na mag-asawa. Mm-mm. So, magandang tanong yun, ano? Magandang panimulang tanong yun. Oo. Pero Kuya Jet, and Kuya Joms, pwede rin bang magtanong ng ng ibang mga tanong na hindi pasok dito sa ating pangalan na to? Sa ating topic. Oo naman, Kuya Enzo, kasi napakaganda ng pag-uusapan natin ngayong gabi. Yo! Hindi lang to patungkol sa pag-asawa o patungkol sa mag-asawa. Patungkol to sa lahat, Kuya Enzo and Kuya Jet. At gaya ng nabanggit ni Kuya Enzo kanina, no? Sa pag-asawa. Kasi may edad daw siya, no? May edad na pinaplano. Pero before, no, ganun tayo, no? Meron tayong edad. Idealistic Ideal. ba The more na nagmamature ka, the more na nakikita mo na ang buhay ay hindi ganun kadali. Na kapag ikaw ay nagbabayad ng Meralco, nagbabayad ka na ng PLDT, nagbabayad ka na ng panggas, nakikita mo na hindi pa ako ready. Hindi hindi. Parang before, pinaplano mo pa ilan anak mo, anong pangalan ng anak mo. Actually, Saan kayo titira? Actually, nung huli kong girlfriend, way back 2012, that was 10 years ago! 11 years ago. 11 years ago! Huli kong girlfriend. 2011 ba? 2012. 11 years. Oo. Planado na namin yung bahay namin na bungalow, na kulay green yung bahay. Yung tatlong anak namin, may pangalan na. Siyempre, si Lorenzo III, kasama yon. Oh, boy, grabe. That was 11 years ago. That was... Mag-mic ka, Joey. Mag-mic ka. Nagkaka-personala na ng tanong dito. Ang sabi po bawal na po kami. Mga kapatid, talaga namang ipag-pray natin kasi ang prayer natin, mag-level up dito tayo sa sa Faith Talks. Amen. Yung mga gamit natin, makita nyo kami, wala na kaming hawak na hawak na mic. Oo. Lahat ng mics namin nakalapal na dito. Tapos para kami nasa unang hirit. Maganda. Arn. So, yan. May puppet na tayo. Arn. Masyadong masaya si Kuya Jobs ngayong gabi. Mukhang naging maganda ang kanyang Hearts Day kahapon. Hallelujah. Maganda, Kuya Enzo. Napasok ko na yung mga grades ko. Oo. So, ayan. Or, bukod daw sa deterred na magiging anak mo, ano pa daw yung pangalan ng dalawa? Ayoko na pag-usapan yan. Forget the past. And let's press on to what press lies on towards the goal. Yung. The Talaga. goal. Towards the goal. Press on. Sarap ng kape. Sarap ng kape ngayong umaga, no? Kahit mainit. Oo nga. Sa seaside daw yung Faith Talks. Sa Bonifacio. MOA ba yun? Ay, naku. Aba. Pwede. At binabati natin ng blessed evening si Brother Wally. Blessed evening po dyan sa Nagkarlan. At kung kasama po ninyo si Sister Eden, si Kimshi, at sino pa ba? Si Kairos. Si Kairos at si Ibs. si Ibs. Hello, Ibs. If you are watching, keep watching. Ayan, miss ka na namin, Ibs. Ayan, As in. si Ibs. Ayan. Praise the Lord. At keep commenting, keep tagging, at welcome sa ating 58 viewers. Ayan, malapit na tayo last week. Grabe, no? Correct. Hindi bumaba ng 60 yung Oo ating nga. viewers. World record. Record-breaking At Guinness. umabot tayo ng 82 yata. Oo, 82. So something around that number. So Kaya, keep sharing. Amen. And we would like to welcome everyone. Nakasama natin dyan, Kuya Enzo and Kuya Jet, na nahihiyang mag-comment ng blessed evening o nahihiyang mag-message sa atin. Later on, pag tayo ay nag-usap na ng ating topic, you are all welcome na magtanong sa ating link na makikita po natin sa ating comment section na nakapin. Yan. Kaya naman wag mahihiyang magtanong Kung may right med ba nito. Ayan. Amen. Kuya Enzo and Kuya Jet, alam niyo ba, I am personally excited sa pag-uusapan natin ngayong gabi. Ay, ba't ka excited? I am personally excited because we are all, we are. We are. Si Kuya Jet, we are looking forward to that kasi, di ba? Ay, so ikaw, Kuya Jones, looking forward ka na?
Oh, hindi, ikaw ba, Kuya Uy, Enzo? tama, ikaw muna. Ikaw We are looking forward, especially yung mga kasama natin sa stewards. Oo. Oh, they are meron nga nagtanong sa akin Kuya Enzo. Ayan, Jet. mga Nagtanong tanong sa akin, na. sabi niya, "Bro, libre ka ba bukas?" Sabi ngayon. Ayan. Sabi ko, "Bro, update kita kasi may Faith Talks eh." Kasi magpapaalam sana ako ng ganito, lalabas kami tas Lalabas sila? Oo, sabi ko, Hallelujah. So, sige bro, update kita. Parang chaperone, gano'n. Sabi ko, wow, napakagandang bagay, no? Nagpapaalam agad, no? Tas, So, parang nandun ka para safe yung environment. safe yung environment. Ba? May chaperone Chaperone. sila. Ang chaperone nila, si Kuya Doms pa, matindi. Magpe-preside sa meeting. Amen. Maganda yan. Ayan, binabati natin lahat ng tinag ni Sister Jean, si Jay, Elama, Joanne, Principe Dexel, si Ezra, Carissa May, Sarah Jane, Kevin, and Francis Ortiz. Blessed evening po sa inyong lahat. And dahil tayo ay excited na sa ating pag-uusapan ngayong gabing ito, hello sa ating 61 viewers, Kuya Joms, let's start. Yun. Let us hear first from Let us hear first from De La Cruz family. Aking kamusta ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mong inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Pagsubok man o kalipitan, ako ay may lalapitan. Hindi mo Christmas ang aking kailan, hindi mo pabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. And welcome to
Faith Talks, where faith and life matters. Ayan, Kuya Jet and Kuya Enzo, talaga namang nakakapagpala ang special number na nilaan sa atin ng De La Cruz family na talaga namang laan. No? Talagang laan nung sinabi ko kay Carlo. Carlo, mag-record kayo para sa special number. No? Talagang laan. Kaya Oo. sobrang napagpapala ako sa De La Cruz family kasi sobrang nakaka-inspire na hindi sila tumitigil sa pag-i-invite, sa pag-share, talagang lahat ng paraan para makapagdala ng mga friends and relatives dito sa ating gawain, ginagawa nila. Oo, talaga naman Kuya Jet, nung pagkakita ko kanina ng special number, napapaganto din ako. Si Paul. Napapa-anggulo din ako kay Paul, no? Ayan, si Ibs. Watching na si Ibs. Blessed evening Blessed sa'yo, evening, kapatid! Ibs. Namimiss ka na namin. Sana makasama ka namin at kape-kape tayo paminsan-minsan. Oo, miss having coffee with you. At mga kapatid, we do encourage you to react and share and comment down sa ating comment section kasi the more we share, the more we react, and the more we comment in the comment section, the algorithm of Facebook makes us, what they call this? Priority. Like, seriously? Yeah. Indeed. Yes. Yeah. And, We're prioritized. Yes, we are much excited this night because we are going to talk about love and marriage. Yes, you Enzo. Actually, I've been looking forward to this topic because we'll be talking about the guideposts. In love! The guideposts in love and marriage. And Do we have this standard? Do we have this list or what they call this? Why? We set certain standards Yeah. for us to be able to choose a person. So, do we have this rule or do we have this what they call set of standards in choosing a wife or a husband? Maganda yung tanong din ni Kuya Enzo. Ganda I yung thought we were Kuya just Enzo, no? speaking in English. You're not able to understand. Di mo na Actually, it's a good question, no? Last time, no, may nagtanong kanina, she asked, no, what is the perfect age to enter in a certain relationship having a wife or A husband. Do we have a certain age in entering marriage? And that's a good start. Okay, That that's a good question start. is a good start, no? Meron bang edad para masabi ko na I am 25 years old and I'm now ready to be in a relationship with someone and I'm ready to have a partner? Kasi, Kuya Enzo, I am 25 years old. You Drive ka are... na? Drive ka lang? I thought you're 24. Di ba? Pagpatakba ng gantong age, dapat na-achieve ko na to. Kasi we are all, ang mga stewards, ganito, Enzo. Yan. Kuya Jet. Ang mga stewards, very ideal sila. Pagdating ko sa gantong age, dapat na-achieve ko na tong ganto. Dapat meron na akong ganito. Dapat nakapag-invest na ako sa ganito. And within this age, pagpatak ng gantong age, dapat may asawa na ako. Ngayon, Kuya Enzo and Kuya Jet, ano yung masasabi nyo doon sa ganong idea? Kasi even me, that was my idea before ako mag-church, no? Before ako mag-church, yun yung idea ko na, sige, pagpatak ko ng 26, 27, dapat may bahay at lupa na ako, nakapag-invest na ako sa gantong bagay, sa ganito, ganyan, may pamilya na ako. Diba? Very ideal ang mga tao ngayon. Ang mga kabataan ngayon. Sige, Kuya Jet. Ako naman, siguro, since Kuya Joms is sharing his experience or his perspective while he is a non-Christian or an unbeliever. Sa akin naman, I'm gonna share my perspective nung ako ay naging Christian na. So, just like what I've said kanina, noong what do you call this? So, nung ako ay naging Christian na, parang hindi pa din nawawala sa akin yung bang kagustuhan kong mag-asawa agad. Kasi nga, nung ako ay bago maging Christian, wala talaga akong balak mag-college. Ang balak ko talaga noon, after high school, magtatrabaho ko sa Yasaki, and then, mag-aasawa na ako.
Yasaki ba yung dyan sa Oo, may, dyan, oo. papuntang Ayun, Santo Tomas? ayun talaga yung bala ko. But then, napaka-sovereign ni Lord, nakapasa ako sa entrance exam ng CCC, and then I entered college. And doon ako na-corner ni Lord. At nung ako ay nasyara ng gospel, naging believer ako, nakapag-church na ako, hindi pa doon nawala sa isip ko na dapat 25, may asawa na ako, tapos, meron pa nga yun 25 ako mag-aasawa, pero hindi mo na kami mag-aanak. Yun. Parang 2 years muna kaming... Mag-ipon, kami lang. Oo, ganon. hindi. 2 years lang na kami. Enjoyin nyo yung Oo, marriage. Oo, Marriage, oo. oo. Kaya ang nangyari, mga edad 19, 20... Kasi ako ay naging Christian, 17 ako Batang-bata, 17. So, nung ako ay naging Christian, mga 19, 20, 21, ang dami kong crushes. Yun. Sa bawat church ng District 6, may church, meron church, meron akong crush. Ganun. Batiin mo naman kung nanonood. Hindi pwede. Well, actually, Kuya Enzo and Kuya Jet, no, wala din talaga sa age yan no? Kumbaga, nasa maturity at if kalooban na ni Lord talaga na maging mag-asawa na kayo, mapapangyari. Kasi bakit? Will ni Lord yan. Amen. But the ideal, pag sinabi ng ideal, 25 up. No? Ang ideal age would be 25 up. No? Pero pag kalooban Lord, halimbawa, yung tinetestify ng ating mga leaders, no? Kahit wala pa sila sa 25 up na ideal age before na pumasok sa marriage, no? Dahil kalooban na ni Lord na sila ay maging mag-asawa at tinawag ng Panginoon sa paglingkod, talagang pinangyari ng Panginoong Diyos. Ako, I have heard several teachers of the word na ang kanila namang point of view, as much as possible, makapag-asawa ka na. Ganon. Kasi parang ang stand naman nila, kahit na gaano ka mag-prepare sa pag-aasawa, you will never be ready enough for marriage. I don't know if that was true or ano, pero I still believe that marriage, before you enter marriage, you must be prepared. Emotionally, physically, and syempre, sa maturity, dapat mature ka. So, whether, kasi, may mga nasa 30s na, or past na ng 30s, pero, they can still say na they are not ready yet. Pero meron namang mga tao na na wala pang 25 or below 25 pa sila, and they can say na they are ready. So paano 'yon, 'di ba? Tingin ko ayun nga kasi silent naman ang Bible kung ilang taon ba dapat ikaw mag-asawa, ganyan, ilang taon bago maging pwede na, ganyan. But it's good to have certain ideals na nagseset ka ng ganitong mga standards. Gusto ko pa ganito. Pero the main issue, I think, is lordship. Yes, that is very important. Na kung gusto mo at ayaw ni Lord, dapat ayaw mo na rin. Kung ayaw ni Lord at gusto mo, dapat ayaw mo pa rin. Oo. At kung ayaw mo at gusto ni Lord, dapat gusto mo na din. So meaning to say, kung hindi ka naman handa, handa ka naman ng Panginoon Yeah. And you will never be ready enough on your own. Kasi never mo pa naranasan na makapasok into marriage before. Kaya tingin ko, the main issue is lordship. Yung time mo ba ay nakasubmit kay God? Yes. Yung finances mo ba Yes. ay naka-under sa lordship ni God? Yung Yes. relationship ba ninyo ay under sa lordship ni God? Kasi alam mo kapatid, kung ikaw ay Kristiyano at iyong buhay ay nagpapasakop sa Panginoon, hindi ko sinasabing magiging smooth at madali, pero nasa tamang kamay ka. Amen. Ito, Kuya Jet and Kuya Enzo, no? Siguro correct me if I'm wrong, or let us give enlightenment, no? Enlightenment with this thought, no? Once I entered in a certain boyfriend-girlfriend relationship, for example, yung mga kabataan natin, no? Kasi ang pinag-uusapan natin ay love and marriage, no? Pag pumasok sila sa isang relationship, can we consider that na dapat sa isip nila
papunta sila agad sa pagiging mag-asawa? Pag on the onset, Mm. sige, ikaw ba mas? Ako kasi, my principle and my standard is this. Kapag ako ay pumasok sa dating stage or sa pag girlfriend boyfriend, my end goal must be marriage. Hindi ako magpo-pursue ng isang babae na hindi ko naman papakasalan. Amen. Mm. Ayoko magsayang ng panahon. Ayoko magsayang ng pera kasi syempre gagastos ka dyan eh. Mm. At syempre, ayoko din magsayang ng emosyon. Pero marami na tayong nasayang eh. Marami ka nang sinayang. O, Pero nasayang tama, na. di ba? Oo, Kasi nasayang nga eh. Kasi nasayang na. Oo. Ano ako ay bata, ako po kasi ay hopeless romantic. Oh. Parang lahat gagawin ko. Ganun ako eh. Kapag gusto kita, kapag mahal kita. Nawawapoys kami dito. Parang no? lahat gagawin ko. Gagawa ko ng tula, magkakanta, gagawa ko talaga. Nagawa mo na yan before? Recent? Oo. Kailan yung recent mo na nagawa Ay, yan? okay. Wala din pag-usapan yan. Pero live kay tayo, Enzo, live tayo. tama yung sinabi ni Kuya Enzo. Kumbaga, yung pagpasok sa relationship, that is not a trial and error stage. Dating is not a trial and error stage. Sa Oo. ay, hindi kami nag-click, lilipat ako sa iba. Ito kasi Baka stand ko. mag-click kami. Kasi, once we submit in the Lordship of God, when we submit into His will, and naniniwala tayo na yung heart natin naka-connect sa Kanya, alam natin yung will ni Lord eh. At ngayon, bakit mo papatagalin? Bakit ka magsasayang ng oras sa isang bagay na hindi naman kalooban ng Diyos? Amen. So, pursue the will of God, and once you are in the will of God, marry her. Amen. Or marry, di ba? Kaya, sobrang dami muna nangyaring pagkakamali bago ko ito matutunan. Ang daming taong nadamay, ang daming taong nahirapan, ang daming usap sa office, ang daming counseling. Kailan yung recent? Sagutin mo na kasi para hindi pa ulit-ulit si Kuya Joms, diba? Nakaraan lang. Mga nakaraang Nakaraan lang. Okay. Sabi ko, kung sumunod lang ako agad, kung in-acknowledge ko lang agad na si Lord, merong siyang different will dun sa will ko, siguro mas naging malaya ako. Iyo. Siguro mas naging payapa ako. Dati, pinapaglaban ko pa yon. Mm. Merong word si Lord sa akin. Kaya nung mga binabanggit ko nung last week, na hindi pwedeng merong word sa'yo sa kanya wala. Correct. Sa akin yun eh. Experience ko yun eh. Hindi Personal pwede, experience. Oo. Hindi mo pwede sabihin na, ikaw daw yung babaeng papakasalan ko, sabi ni Lord. Tapos yung babae, hindi naman na-confirm sa kanya. Sinong Lord? Sinong niya Lord? tayo. Sino yung Lord mo? Di ba? Kaya wala po yan sa edad. Pero Kuya Jet, ang ideal talaga daw ay 25. Kasi ang alam ko, kasi ang si Pastor kasi tinatanong ko siya about sa marriage. And sabi niya, yung daw mga below 25, yung age, kailangan ng marriage certificate. Consent. Oo. Marital consent. Marital consent. And then, kung papayag yung mga magulang, tama? Oo. Tapos, kapag naman ikaw ay 25 na above, hindi mo na kailangan yon. Correct. So that means, ang ina-acknowledge ng law natin ng civil law ay yung 25 and up ay they can decide On for their own or for themselves. So they acknowledge the maturity. So kailangan talaga ng maturity. Kailangan yun. Kailangan talaga At ng maturity. yun nga kung ikaw ay isang matured na tao, may isip mo yung sinabi ni Kuya Enzo na when you enter in a relationship, there must be marriage in mind. Para kang pumasok ng elementary at alam mo na hindi naman yun yung dulo Alam mo na may high school pa. Na pagsapit mo ng high school, alam mo na may senior high pa. Pagsapit mo ng senior high, alam mo may college pa. At pagsapit mo ng college, alam mo magtatrabaho ka na pagkatapos. Ganon din dapat in a relationship. Na pag pumasok ka, alam mo may kasunod yan.
At hindi ka pwede na yun na yung end goal. Yes. Dapat you have eto kasi yan eh. Anong purpose ng relationship mo kung hindi marriage yun nasa isip Yes. mo? Yan nung sabi ko sa mga estudyante ko, no, ang pinag-uusapan namin ay courtship. JM, kung nandyan ka, mag-comment ka. Yan, sila JM, sila Hana, at yung mga, maraming mga student ko ng mga nanonood eh. Kasi, nagkwentuhan kami noong last time. So, ang sabi ko sa kanila, sa panahon yung ito, hindi nyo ito dapat pinaproblema. Kasi ang dapat yung pinaproblema ngayon, paano kayo makakapagtapos at paano kayo makakahanap ng magandang trabaho? Yun. Ayan, nandiyan si JM. Ang nakakatawa nito, kahapon, nung Hearts Day o Valentine's Day daw sa kanila, aba, ang dami. Nagbigay ng chocolate. Chocolate. Nag-iiritan pa. Nilabas ko, sabi ko, oy, may klase kami. Ginanong ko. Oo. Yari, kay Sir Enzo, walang Valentine's Walang Valentine's Valentine's Kay kay Sir Enzo, Sir Enzo. magkukwits tayo. So tahimik sila, ganon. Hindi. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Tuloy ba rin? Pero ito, Kuya Enzo and Kuya Jet, no? Can we say, for example, I'm just a youth. Oh, kabataan pa lang naman ako eh. And we like each other. Gusto Yun. namin yung isa't isa. Ayo. Should we enjoy the company of each other even without having marriage in mind na parang kumbaga we are enjoying the company of each other? Ano na? Should we enjoy the company of each other Ah. even without marriage in mind? Kumbaga parang we are enjoying the company of each other. Ini-enjoy lang namin yung presence ng bawat isa. Nako, parang napakadaming ganyan ngayon. Kahit mga Kristiyano, ganyan ang perspective. Ina-enjoy lang namin yung company ng bawat isa. Pag tinanong mo, uy, kailang kasal nyo? Wala pa yan sa ano namin, sa plano namin. Ina-enjoy muna namin yung company. Ko, hindi ba kayo natatempt? Oo nga, kasi syempre may desire sa puso Oo. nila eh. Mahirap yun, di ba? Kaya dapat siguro talaga, alam mo yung goal mo. 'Di ba, sabi sa 1 Corinthians 10:31, whether you eat or you drink or whatever, napakalawak kasi noon eh, 'di ba? Whatever you do it for the glory of God. So, we're not gonna tell you if pwede yan or hindi, pero ikaw mismo sa sarili mo, sa tulong ng banal na spirito, malalaman mo na kung yung inyong sitwasyon, yung enjoying the company, glorifies God. And if not, if ikaw ay gusto mo maparangalan ng Panginoon, hindi mo gagawin. Kung alam mo nangungusap sa yung banal na spirito, na hindi siya nakakapagbigay karangalan sa Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, ang buhay natin ay hindi para sa atin. Ang buhay natin ay para sa Panginoon. So, sinong napaparangalan sa bawat iyong iniisip, sinasabi at ginagawa? Siguro medyo, since yung binanggit ni Kuya Jet, ang sabi naman niya, kailangan alam niyo yung ginagawa niyo ay nakakapag-glorify sa Lord. Tama? Siguro sa akin, medyo conservative, hindi naman sa conservative, pero parang extremist naman yung akin. Kung if you want to enjoy company, enjoy the company of your brothers. Kung ikaw ay lalaki, enjoy mo yung company ng kapwa mo naman mananampalatayang lalaki. Kung naman ikaw ay babae, enjoy mo naman yung company ng iyong mga kasamang mga babae. Kasi, formula nga, ang stand ko dito, you will enjoy each other's company under marriage. Or kung doon na kayo papunta sa marriage. Pero kapag wala kayong label na gusto mo lang ng company, gusto mo lang ng maramdaman na may nagmamahal sa'yo, na may nag-aaruga, I think that is a wrong motivation. Amen. So, Kumbaga si In Kuya marriage. Enzo, he's speaking sa point of view ng mga waiting. Kasi No? mahirap yun. Mahirap yung yung gano'n na enjoy mo lang yung company tapos wala kang plano. Mahirap yun. Lalo na nga Hanging. kung doon siya nagiging delikado eh. Pagka merong nag-umpisa sa wrong desire. Yes, oo. Oo, kasi you can enjoy the company of your brothers and sisters in Christ kung clear yung conscience mo, kung malinis Oo. yung motive mo, di ba? But if nandun ka nag-umpisa sa wrong motive, tingin ko lahat ng magbubunga doon sa ugat na yon, baka mali na, di ba? Oo. Mali na. Kasi nga, umpisa pa lang mali na.
Kasi kagaya natin, 'di ba? Na nagsasalo-salo tayo sa Fajardos. We are brothers and sisters in Christ. We are oh. enjoying the company of Yes. each other. Oo. Amen. Bakit? Dahil we just want to have fellowship that glorifies God. Yes. But if you start in the wrong motive na gusto ko kasi nandyan lang siya na-enjoy Oo. ko yung company niya kasi gusto namin yung isa't isa, Nako, yan. mali na. Merong napasok na situation sa aking sa aking isip. Paano pa ganito? We have parang meron namang akong plano na i-pursue siya, yung babae. Okay. Oh, nasang stage ka na ng buhay mo. Hindi ako yun, ha? Hindi ako Oo, yun, ha? oo Hindi nga. ako yun, ha? Yun nga, yung pinag-uusapan natin na yan. Para clear lang. Alam mo ba ganito? Working na ba siya? Working na. We are both working. We are both professionals. But the thing is this, meron akong desire to pursue her, pero parang hindi pa time. Hindi pa time. Pero I want to pursue her. Tapos, ganito, may mga circumstances na nangyari na parang nagkaroon ako ng doubt na parang siya na nga ba talaga yung dapat kong i-pursue? Asking for a friend yan, ah. Okay. Ganyan. Siya na ba dapat kong i-pursue? Ang kaso kasi, meron na kaming parang nakasiguro ha, nakapangako na ako sa kanya na hintayin mo lang. Parang may word na kayo sa isa't isa. Oo. Oo, talagang pagpapaalam kita. Ganun ako eh. Sorry Lord. Ganun ako eh. Oo, parang, hintay lang natin yung tamang panahon, mapagpapaalam din kita. Okay. Ganyan. Pero dumating yung point na nung kinresyon ako, dumating ako sa realization na, ako nga ba ay sure na? Should I still pursue if I am not sure? Kahit meron na akong binitawan, kahit sabihin ko na we are both professionals, should I still pursue? Mahirap to kasi bakit? Karamihan ng mga young professionals ganito. Karamihan. Okay. Lalo na yung mga lumalabas na, yung mga lumalabas na, ganyan. Kaya ako talaga, hanggat maaari, hindi pwedeng lumabas ang isang babae at isang lalaki ng as a friend lang. Amen. Ganun yung stand ko. Sabihin nyo ng extreme ako, pero hindi pwedeng lumabas ang isang babae at isang lalaki ng as a friend lang. Laging merong underlying motive yan. So, kung babalik tayo dun sa question mo. Kung babalik tayo dun sa question mo, they are young professionals who have a commitment with each other but without a label. Yes. Ngayon, ito si Guy, nagkakaroon na siya ng doubt if he still have to pursue the girl kahit na may doubts na siya sa isipan niya. Oo. Sige, bago ko sagutin, tingin ko consequence kasi yan that that guy stepped on a wrong foot. Mali kasi yung unang hakbang na meron ng parang usapan sila or certain commitment but walang label. Kaya napaka-importante ng clarity. That word, clarity. Label. Napaka-importante What's ng clarity ba kay Enzo? Okay, Jet, clarity between you and the girl or clarity between you and the family of the girl? Tingin ko, before kasi sige, medyo buwelo na tayo. Bago ka maging clear sa girl, bago mo itatag yung clarity sa girl, you should have been clear with your intentions sa leaders niya, sa family niya, sa mga tao na may authority sa buhay niya. Ngayon, hindi ka pwedeng lumapit hindi ko sinasabing hindi pwede in a sense na mawawala yung pagka-born again mo. Pero hindi wise na lumapit ka dun sa babae without stating your intentions very clear. Na, alam mo, kung kapatid, kung ikaw yung nasa ganong sitwasyon, hindi naman huli ang lahat. Hindi huli ang lahat. Kailangan mo lang maging accountable at gawing tama yung lahat. So, magpaalam ka sa magulang niya, paalam ka sa leaders niya, then,
kung gusto mo talagang i-pursue, magsabi ka na sa babae na nagtatapat ka. Ngayon, if you have doubts na, it's the same. Magpatulong ka sa leader mo, magpatulong ka sa family niya na ganito yung sitwasyon. You have to come clear kasi yung pinagdadaanan mo ay consequence that you've stepped on a wrong foot. Pero it doesn't necessarily mean na hindi na maitatama yan. Ito, Kuya Jet, no, based on your own experience, no, as a marriage one, no, what was your first step before you entered into that stage ba? Ano ba yung una mong ginawa muna? For example, kasi di ba, meron tayo mga stewards dyan or young professionals na kumbaga ganun yung sitwasyon o may ganyang sitwasyon na pinagdadaanan. What was the best thing to do o yung first step na ginawa mo based on your experience to make things correct? Nung ako kasi nagkagusto sa aking asawa, kay Abby, shout out sa'yo. Kabilin-bilinan palagi bago ako lumabas ang bahay. No? Nung nagkagusto ako sa kanya, syempre, merong fleshly desire na gusto ko siyang i-message, gusto kong magkausap kami sa chat, ganyan. Kahit wala pang foundation ng lahat. Wala pa yung clarity. Kasi nga, nagugustuhan ko siya eh. Oo no? Ganun yung, pagka ikaw ay hindi kumonsulta sa Panginoon, ganun yung automatic na gagawin mo. So, first kong ginawa, nagtanong ako doon sa leader ko. Sabi ko, bro, ano bang tamang gawin para manligaw? Mayroon bang mabilis o matagal o yun, doon ko natutunan na wala namang dating na nakalagay sa Bible eh. But there are certain biblical principles that we can hold on to para maging maayos ang lahat. What are those? What are those? Na syempre, yun nga, 'di ba, napag-aralan natin sa Genesis 24 verse 50 na si Rebecca kinonsult niya yung family niya. May approval ng family. Yes. And bilang patriarchal family, So, si Abraham nagbigay din ng blessing kay Isaac na ihanap siya ng asawa. So, Kuya Jet, I will cut you there, no? Kasi meron ako tanong. So, Kuya Jet, like what you have said, you will consult the family, right? So, how about this one? Is it better to come first at the girl before consulting her family? Or it's better to consult her with her family? You mean, Enzo, for the first thing that you want is the assurance with the girl before you consult with the family. Tama ba? Ganun ba? Kailangan ba Tingin muna ko, may walang perfect na setup eh. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon na nandyan pa yung family nila. Okay. Nandyan. Pero, kung meron tayong tatayuan na biblical principle dito, is you should ask your leaders and you tell them the situation. Okay. Ganito po kasi yung sitwasyon eh. Wala po pala yung family niya. O kung nandyan man, edi mas maigi na mapagpapaalam mo. Pero in my case, since hindi namin nakakasama masyado sa church community, yung parents ni Abby noon, ang nag-consult ako sa leader ko, sa leader niya. Okay, so ang first step before you decide to pursue a woman, you must first inquire your leaders. Correct. Ask for guidance. Correct. Okay. Kasi syempre, mapusok eh pag tayo lang eh. Yes. At yung mga spiritual leaders natin, ginagamit yan ng Panginoon. Kasi they are seeing things outside of the box. Yeah. Hindi sila emotional when they give counsel or advice or wisdom. Na kasi minsan pag tayo lang tapos nagpe-pray tayo sa Panginoon, minsan tinitwist nga natin yung word ni God eh. A lot of times. 'Di ba? Na, Lord, sabi mo sa Isaiah 60 verse 22. when the time When is right, the Lord will make it happen. Lord, this is the time na ligawan ko siya. Di ba? O di kaya, nabasa mo, Philippians 4:13, na I can do all things, pasagutin siya through Christ who strengthens me. Ang sabi po sa Jeremiah 29 verse 11, You have plans for me, plans to marry her and to armor. Di ba? ang plans mo sa akin, Lord, ay mag-prosper and I will prosper with her, Lord. Correct. Oo, na out of context na. It's good that you pray about it, that you ask for confirmation, Yes. but maganda talaga na may magbabalanse sa'yo. Kasi, Amen. ito pa Kuya Jet, kapag hindi ka nag-inquire sa mga spiritual leaders mo at sa nakakakilala sa iyo spiritually, kapag ang tinanong mo lang yung mga ka-work mo na hindi naman Christian, kung ang tinanong mo lang yung mga friends mo na hindi naman Christian,
they will agree with your feelings. Correct. They will, sige, push mo yan, friend, support ka namin. Pero, isusupport ka ba nila kapag na-broken-hearted ka dahil lang sa mali mong desisyon? No! Kaya nga, sabi dito Di ako galit. sabi dito sa Jeremiah 17 verse 9. Sabi dito, Ay, parang alam ko yan. ang puso ng tao ay Ayun. mandaraya, Oo, higit mandaraya. sa lahat, Yun. at lubos na masama. Sino nakakaalam kung gaano ito kasama? Grabe. Ganun katindi yung pagkaka-describe ng word ni Lord. Sino nakakaunawa kung gaano ito kasama? At sasabihin ng mundo sa'yo, follow your heart. Follow your dreams. Oo. Follow your heart's desire. Ayan, talaga namang Kuya Enzo and Kuya Jet, no? And of course, sa mga young people natin dyan na kasama natin at sa mga married people, no? Magparamdam po kayo, mamaya may tatanong po kami sa mga married people. Ayan, Kuya Enzo and Kuya Jet, no? Let me cut our conversation regarding marriage, no? For the young people, Yan. no? For the young people na mga kabataan pa, do not pressure yourself getting into a relationship muna. Amen. Kasi etong mamaya, maririnig natin yung mga married people. Kamusta ba yung buhay ng meron. pagiging mga mag-asawa? akala ko meron tayong video na ipapalabas ng interview ng mga married couple. Okay. Oo. Merong nag-message sa akin, PM. Sabi niya, watching daw ngayon yung friend niya. Hello po, kung andyan yung watching na friend na ito, hello sa'yo. Ang sabi niya, nahook itong friend na ito, nahook siya sa gaya na mabulaklak ang bibig sa biblical verses. Tapos, niloko siya ng harap-harapan. Share lang, hindi ko ayun daw. Pero ako, aaminin ko, talagang ako'y immature pa, nung hindi ko pa nauunawaan talaga yung kalooban na nandun sa akin. Ang hilig ko magmayabang din eh. Ito, memorize ko itong mga verse na to, ganyan. Siguro, kung sino man yung kapatid, no, na hindi naman namin babanggitin ko sino, pero kapatid, it's a call for you to really study the Bible. Yeah. Para hindi ka nadadala sa mga nagko-quote lang na mga Bible verses. Because if you know for yourself the Bible, you will not fall for anyone na gumagamit nito ng taliwas. So, magpakalalim tayo sa Panginoon. Kumbaga, ako naman, Kuya Enzo, ay, Jet, dun sa sinabi ni Kuya Enzo kanina, ang pagkakaunawa ko naman, yung guy ay madaming alam na Bible verses. Diba? Yung mga youth natin, madaming alam na Bible verses. And kumbaga, Hallelujah. asset nila na madami silang alam na Bible verses para magpalakas dun sa girl Alam yung na Dan gusto 3:16. nila. Alam yung Oo. Matthew 6:23. 6:33. John 11:35. Alam yung Job. Job said. May tinanong ako dati eh. Sabi ko, anong favorite Bible verse mo? Sabi niya, Jesus 1:1. Jesus 1:1 daw. Kumbaga ginamit nilang asset yung mga alam nila, kaalaman nila sa Bible para makuha yung girl na gusto nila. Yun yung pagkakaunawa ko dun kanina, no? Dati Pero ganun din ako eh. which is wrong. Pinapakita mong spiritual ka para yung mga godly na mga women of God ay ma-fall sa'yo. Maling-mali. Mali Patawarin yun. ako ng Diyos kung may mga ganun akong motibo dati. At ito, meron tanong dito. Di ko alam kung ito ba ay nabasa natin ko, hindi pa. Pero napakagandang tanong nito. Kalooban ba ni Lord na maging single na lang ako forever? Hindi ko po ito tanong ha! Hindi po ako natanong nito. Hindi po ako natanong nito. Pero, kalooban ba ni Lord na maging single na lang ako forever? Meron tayo dito, di ba? Celibacy? Tama ba? Celibacy. Celibacy or celibacy? I think celibacy. Celibacy. Celibacy? Celibacy. Celibate yung root word. So, celibacy nga. So, is it the will of God for me to be forever single? Marami sa Bible. Actually, si Paul, which is one of the pillars of the early church, siya po ay walang asawa. At sinabi niya sa 1 Corinthians, right? Sabi niya, kung ako lang ang papipiliin, sabihin ko sa inyo, sabi ni Paul, huwag tayo mag-asawa.
Mm. Oo, ang sabi niya. Pero, kapag naman hindi niyo mapigilan ang inyong desire, ang inyong sarili, mas mabuti mag-asawa ka. Mm. So now, ang tanong, is it the will of God for me to be single forever? Yun. Tingin ko, coming doon sa binanggit ni Kuya Enzo, no? Sabi ni Pablo, I wish that all of you were as I am, but each of you has your own gift from God. One has the gift, one has that. Yung marriage kasi is a gift and a calling, and as well as being single. So, it doesn't, hindi mo masasabi, ito yung sukatan ito yung parametro, may desire ba? So kung ikaw nagde-desire ka sa puso mo, then I think hindi ka celibate. Hindi ka tinawag to be a single forever. Pero kung ikaw yung isang tao na kahit anong mangyari, wala ka talaga nararamdaman na desire sa opposite sex, di ba? Yun ay isang indikasyon na ikaw ay tinawag into singleness. And it doesn't make you less of a person. Yes. Yung Amen. pagiging That's true. single ay hindi kapansanan. That's true. Amen. Ang Hindi pagiging siya kakulangan. correct. At kung ikaw naman ay tinawag sa marriage, hindi rin ito kalamangan sa iyo. Sa totoo nga, mas binibigyan ni Pablo na mas marami kang magagawa sa gawain ng Panginoon kung ikaw ay single. Pero again, kagaya na sinabi ko, iba-iba tayo ng pagkakatawag. Yeah. Iba-iba yung gift sa atin. Merong tinawag sa gift of marriage, merong tinawag sa gift of singleness. Kumbaga, Sige. it does not define your worth as Yeah. a person. No, kahit single ka o hindi ka nakapag-asawa. Tsaka ito, napakarami kong kakilala na mga nakasama ko sa campus ministry, mga Christian, ang sabi nila, tingin ko, single blessedness ako. Tingin ko, meron akong gift of celibacy, ganyan. Pero sila ngayon may mga asawa na naunahan pa ako. Ikaw na jowa dati. Oo, ako na jowang-jowa dati, naunahan pa ako. Nakadalawang anak na. Ay, nako. Kaya mga kapatid, talagang walang Walang makakaalam nun. makakaalam nun. Oo. Makakaalam nun. Pero ulitin ko, if you have this desire to have a partner, then marry. Mm. Marry in the will of God, in the right time, in the right person, given by God. And if you do not have this desire and ikaw ay talagang merong gift of celibacy, then you are not worth less than them. But this is the gift of the single blessedness. Amen. The Lord is your Amen. inheritance. Okay, Kuya Enzo, Enzo and Kuya Jet, no? In your different perspective, no? Kamusta ba ang buhay ng isang single muna? Kuya Enzo. Oh, sige ka din na. Ako yung nagtatanong, Enzo. Kuya Enzo, Ang galing. kamusta ba yung buhay muna ng isang single? Are you not pressured na, yung mga kabatch ko, may asawa na, may anak na, ako ito pa din, wala pang nai-invest, wala pang ganito, ganyan, wala pang family. Kamusta ba ang buhay ng isang single? Siyempre, to be honest, magiging hypocrite ako pag sinabi kong hindi ako nakakaramdam minsan nung parang na-relate na ba ako. Actually, sa school nga, kung sino-sino nang nililig sa akin, sabi ko, huwag nung i-link, wala akong balak mag-asawa. Ay, ganyan. Pero, kung itatansyahin ko, kung titimbangin ko, siguro, higit na lamang yung aking contentment sa aking singleness ngayon. Hindi ako naghahanap, hindi ako searching, hindi ako yung sige na, dumating ka na, gusto naman mag-asawa. Hindi naman ako sa ganon. Pero, alam ng Lord yan, pag sinabi ko, Lord, kapag pwede na, sige na. Pero kapag hindi pa, hindi, wag na muna. Pero sabi ko, kung sa ngayon, na-enjoy ko pa rin yung fellowship ng mga Strive. Naisip ko, pag ako ay nagkaasawa na, pag ako ay pumasok na sa relationship, hindi ko na makakasama sila Paul, si Francis, sila Junri, sila Kenneth, sila Lester. Hindi ko na sila makakasama Baka maunahan ka pa nila, bro, ha? Aba! Sumakas nyo! May rule. Sumakas nyo, Lester. May rule. Ano? Dapat una ka daw bago sila. Hindi, sinisigurado lang natin. Baka kasi... Pero yun nga, sa ngayon, akin,
I am enjoying my singleness. Hindi ako naghahanap ng partner, hindi ako naghahanap ng affection. Kompleto ako sa Lord. Kapag nagbabasa ako ng salita niya, kinikilig ako. Parang mas kinikilig pa ako sa Lord kaysa sa mga Kaysa sa mga, pero are you not attracted to someone? Sa ngayon, hindi. Sa ngayon. Wala. Kanina lang. Kanina! Tapos mamaya ulit. Nag-o-off pag bait talks. Hindi, pero wala sa ngayon. Ay, wala ka Man. namang na-attract Wala. or Kasi someone in mind? kung meron man, talaga, sabi ko siya na, pero wala talaga Wala akong na-attract ngayon. Wala. Siguro nga sabi ko, Panginoon, ako ba talaga single na habang buhay? Pero parang hindi naman. Oo. Okay, sige, dyan naman. Kuya Jet, in your perspective naman, kamusta naman yung buhay ng isang married? At syempre, Kuya Enzo, Kuya Jet, no, sa mga married people natin dyan, na kasama natin sa Fake Talks, pwede po ba mahilingan po namin kayo ng konting kasagutan? Kamusta po ba ang buhay ng isang married? Yan. So kung, ano ba yan? Kung married sila, syempre, yung pang-married. Opo, yung So pang-married. yung mga single, sasagot din. Oh, yung mga single, sasagot din. Oo. Kamusta yung buhay ng isang single? Kasi, Kuya Enzo, Kuya Jet, kung di mo natatanong sa mga eskwelahan namin, may color coding. Oo, color coding kami. Kahapon. Ikaw, anong color coding mo? Naka-uniform tayo eh. Hindi. Ay, kami naka-uniform. Kami, hindi kami, Hindi kami sabi sa nag-conform. amin, mag-color coding daw kami. Oh, sagot na kayo dyan. Sagot kayo dyan sa comment section. Ako, ang color ko kahapon, alam ni JM yan, ako ay naka-gray. Ang gray ay single and contented. Iyon. Oh. Hallelujah. Sabi ng mga bata, si Sir single, pero contented siya. Di ba? Kamusta ang married life? Ako, pinagpapasalamat ko sa Panginoon na si Abby yung napangasawa ko. Oh. Hindi, kasi, yun nga, like most of you know, na tinawag tayo sa paglilingkod at hindi kasi lahat maintindihan yun eh. Hindi ko sinasabing masamang tao kung hindi mo naintindihan, pero pinagpapasalamat ko na siya bilang asawa at katuwang ko ay naintindihan niya. And she fully supports what I do. And nga, yung ministry kung saan kami tinawag ng Panginoon, sinusuportahan niya. Kaya wala akong masabi at siya ang isa sa pinakamaalagang tao na kilala ko. Bagay, konti lang naman nag-alaga sa akin, nanay ko tsaka siya. Kaya I couldn't be any happier. I couldn't be any happier and I couldn't be any blessed with my wife. Sabi nga, 'di ba? He who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. Tunay ngang nakatanggap ako ng pabor sa Panginoon. Ako naman siguro kasi isang bagay din, kaya pa hindi ako nag-aasawa. Kasi meron kong standard. At ayokong ibaba yung standard ko para lang merong babaeng mag-fit dun sa standard ko. Amen. Kasi for me, ito yung desire ng heart ko. Lord, ito yung desire ng heart ko. At kapag si Lord yung naglagay ng desire sa heart mo, He will satisfy it eh. Whether that is very impossible kung titignan. Kasi, for example, sa akin, yung non-negotiable ko, yung makakausap ko sa mga bagay na malalalim sa spiritual, sa mga theological, sa mga ganong bagay. Hindi yung Sa pagmimisyon, yung bang kapag tinawag ako sa ganito kalayong lugar, maiiwanan ko siya at may tiwala ako na kaya niyang mabuhay nang wala ako. Yung ganon. Kasi, hindi pwedeng nagsishare lang ako ng mga quotes sa tapos yung mga favorite kong mga preacher sa yung mga nakikita ko sa Facebook na, kamusta ka na? You are worthy. No, yoko nang ganon. Gusto ko alam yung pananampalataya niya. You are God's princess. Oo, ganon. Yung, I'm a child of God. Yung ganon. Sabi ko, hindi naman sa ayoko, pero hindi ganon yung babaeng dinedesire ko na makasama sa buhay pananampalataya. Kasi ang hinahanap ko at ang desire ko, partner in ministry. Yun. Kumbaga,
you set yourself a standard. Yeah. Oo. Sabi ko, nag-aaral ako, pinapaghandaan ko yung aking spiritual na tapos mag-aasawa ko ng isang babaeng walang amor sa mga bagay na spiritual, na church lang, nag-ministry pero walang lalim sa spiritual. Ayaw natin yun. I would like to be single than to marry Wrong a person. wrong person. It's better to be single than to marry wrong Yeah. person. Yeah. Amen. Hi. Hi. Hello sa ating 50 viewers. Ano Sa ba ating kayo? mga married people and single people, parang wala pa ako nakikita nasagot sa mga married people Oo natin. nga, parang... Oo nga. Inyo po bang pinagpapasalamat? Oy, si Ninang Kat Mendoza Dumpit, andito siya ulit. Keep Ayan, watching. hello po, Ninang Kat. Hala, nawala tayo sa live. Hala, Nag-invisible tayo. podcast muna tayo. Hala. Welcome sa ating panag-uusapan ngayong gabi. Ayan, si Deacon Jenna, sabi po, Ayan. kami po blessed and happy together. And happy Kay sarap mahalin, together. bunga ng dalangin. Amen. Praise God. Habang tayo ay nakatago, alam na, ang ganda pala ng background natin, ano? Yeah. Oh, pamain na po nung onion leeks. Pamain na Amen. po. Pamain po noon nakabitin na lampshade. Ayan. Different Hala. sizes, different prices. Oh, Ayan. comment down below Amen. kung kami lang yung na-rapture. Baka hindi kayo nakasama eh. Baka isipin na-rapture na tayo, kaya nawala tayo. Guys, di pa po rapture. Sinisigurado po namin na hindi po kayo naiwan. Pero kung sa tingin mo may iwan ka, aba mag-repent ka na. Oo. Kung natakot ka nung nawala kami, nako kapatid, repent! For the kingdom of God is Is at at hand. hand. Amen. Ito, Kuya Enzo, habang hindi nila tayo nakikita, no? May tanong dito kay Ah, Enzo. sige, Kasi sige. sabi nga ni Kuya Jet, parang pag-podcast tayo ngayon, no? Sige, podcast tayo. Sabi niya, mga kuya, naalala ko po, Para si Papa Dudu dun sa sabi niya, mga kuya, naalala ko po, sabi ni Pastora sa amin dati, na dapat daw within 1 year, Ayun na. mula maging kayo. Dapat daw kasal na. Hindi po ba masyadong mabilis? Ayan. Ay! Sige, tingin ko, ako muna. Sige. I believe in this, I believe in this standard. Nako, ang dami ko nang kakilala, Kuya Joms. Alam mo yon, marami tayong kakilala na hindi nakayanan itong ganito. Kasi bakit? Alam nyo mga kapatid, kung yan ay galing sa Panginoon, hindi na yung pinapatagal. Kung sigurado ka, makinig kayo, mga kabataan, kung sigurado ka na yung babaeng yan o yung lalaking yan ay galing sa Panginoon, why make it matagal? Kung yan ay galing sa Panginoon, assured ka, galing sa Panginoon yan, then go. Hindi na pinapatagal yan. Diba? Kasi kapag si Lord nagbigay na ng go signal, sure yan. Ready na kayo. And kung Correct. sa tingin nyo, di kayo ready, the Lord will provide, the Lord will make you ready for it. Yan. Amen. Kuya, anong tingin mo dyan? Ito po'y hindi pa second coming. Kami po'y pansamantalang nawala lang. Pero tama po yung sinabi ni Kuya Enzo. Tingin ko, hindi ko po nilalahat kasi merong mga long-term relationships na meron talagang sitwasyon sa buhay. Pero karamihan, kaya po nagtatagal ang relasyon dahil pumasok sila in a relationship na wala yung marriage in mind. Pumasok sila sa relasyon na para lang sila magkasama to keep each other company. Kaya natatagalan. Pero nag-agree ako dun sa binasa ni Kuya Joms kasi eto yan eh. All emotional intimacy leads to physical intimacy. Ulitin ko Yes. I agree. All emotional intimacy leads to physical intimacy. So habang mas lumalalim kayo sa I love you-han ninyo, sa I miss you-han ninyo, we are created by God and wired by God to have a physical desire as well. So if you plan to keep that relationship 3 years, 5 years, 10 years, maaari na ma-fall kayo into temptation of having sex before marriage or premarital sex. Kaya nga, basahin ko lang tong verse na to. Sabi sa Hebreo, nasa ba ang Hebreo?
Nasa Old Testament. Philippians. Nasabi sa Hebreo 4, sa ulo ko naman eh. We have to keep the marriage bed undefiled. Wait. Keep the marriage bed undefiled. I have a Yes. question, Eto, Kuya Jet. 13. I have a question. 13:4. 13. I have a question. Paano naman yung sa mga mag-asawa, kinasal, but naghiwalay? O kaya naman, ayaw na for example nung babae talaga doon sa lalaki. Should they stay in a relationship or should just they separate? Or, Kaya mo yan. ano ba yung dapat na approach natin doon? Since, for example, mga kapwa natin mga nanampalataya, paano gagawin doon? Nag-church na. Parang ganun. O kahit Na-attend na, ng services. nag-church man o hindi, what must be done? Ano ba dapat na gawin? How to address Yeah. that situation. Ano yung tanong? Paano pag paano pag mag-asawa na pero kaya ito yun mga kapatid eh. Ito yung pine-prevent natin. Na kung kailan mag-asawa na kayo, kinasal na kayo, tsaka nyo palang masasabi, hindi pala ito yung kalooban ng Diyos. Oo. Parang Parang yan yung sinasabi ng mga matatanda, ang pagiging mag-asawa ay hindi Ang pag-aasawa? ang pag-aasawa ay Oo. hindi kaning sinubo mo at iluluwa mo Kaning mainit. Ayun. Oo. Kaning mainit pag napasok ka ay iluluwa mo. Oo. Oo, Diba? hindi siya ganun kadali. So, paano ngayon halimbawa, married na sila, and then, na-realize daw ng babae na ayaw niya doon sa lalaki. Oo nga. Kasi, halimbawa ako kay Enzo, no? Halimbawa, kasal na ako. Tapos, Kasal ka na? Halimbawa. After, for example, for how many years, no? Ang love daw ay hindi naglalast. Tama ba, Kuya Enzo? Kuya Jet? Kumaga, may times na nagpe-fade, may times na nagbo-bloom. Tin ko, not necessarily na nawawala, but it becomes deeper as time goes by. Early stages of relationship, kasi yung emotion natin, ina-amplify niya yung nararamdaman natin na mahal na mahal mo isang tao, alam mo yun, parang may fireworks of emotion. But as time goes by, you're entering in year 5, year 10 of relationship, hindi na masyado yung kilig. Pero mas malalim na yung pagmamahal mo dahil yung love mo ngayon is more of a decision. Yes. More of a choice. Na kahit mas nakilala ko na tong taon to, kilala ko yung imperfection niya, yung flaws niya, yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa kanya, I will still choose to love this person. So, as time goes by, nagmamature and mas lumalalim yung love, it's because it's not powered by emotions, but it's a decision that we make. Okay. So, dun sa question natin, lumipas sa mga taon, na-realize mo na hindi mo pala talaga siya love. And love is a choice. Parang ganito Kuya Jet. Kasi nga, di ba, sabi ko sa'yo, nung ako ay mga bata-bata pa, napaka-immature ko. And then I've asked, I will not tell who the person is, pero I've asked a man of God. A man of God. Sabi ko, totoo po ba yung yung spark? Yung spark kapag in love? Sabi niya, nawawala yung spark. Nawawala yung kilig. Na minsan, gigising ka, isang umaga, pagharap mo sa asawa mo, makapaisip ka, sino ba to? Ba't ko ba ito pinakasalan? But, your commitment, your vow with God, nung kayo ay kinasal, will remind you of your decision. Manahal ko to at mamahalin ko to. It's a Amen. matter of decision talaga. That's why before you enter in a certain relationship, make sure you are spiritually ready, physically ready, talagang handa ka na whatever the circumstances may come, handa kang harapin. Ito Kuya Jet and Kuya Enzo, before we
what's the difference May mga tanong between pa tayo. what's the difference between civil marriage and church marriage? Oh, ayan. Civil marriage and church marriage. Oh. Medyo, hindi ko pa naaral yan Pag kinasal ka sa civil, kaiba ba yun pag kinasal ka sa church? No? Ayun. No. Sa West ba yung civil? Oo. West di ba? West. Sa Oo. West. Oh. By definition kasi, no, na-search ko yan. Go. By definition, pag sinabi nating civil marriage or civil ceremony, walang religious involvement. Kumbaga, there are people kasi who are not believing God. Wala silang pinaniniwala ang Diyos. That's why ang pinipili nila is a civil marriage. So walang religious involvement pag civil. Pag church wedding or church marriage, merong religious involvement. Ano? So by definition, that's the difference between the two. Correct. Kaya mas maganda, lalo tayo'y Kristiyano, piliin natin yung church wedding. Dahil Yes. bukod sa, ang civil kasi, yes, it will make your marriage legal. Kasi nga, if-file yan, may mga papeles yan, at legal yung kasal nyo. Yes. Pero ganun din naman sa church wedding. Dahil legal din yung kasal, but at the same time, may blessing from God through the officiating pastor na alam natin kung bakit may aras, alam natin kung Oo. bakit may mga simbolo, 'di ba? Dahil ibine-bless din ng Panginoon yung wedding. Alam mo, God gives high premium in marriage eh. Talagang Oo. kasi out of that Christian marriage will come godly offspring. Kaya ano siya, big deal siya sa Panginoon. Kaya kung ikaw ay isang Kristiyano, huwag mo isipin ng budget, kapatid. Oo. Yan. Kasi hindi ko sinasabing wag mo nang walang bahala mo. Ang inisip ko, don't let yung budget mag-decide kung kailan kay kakasal o ano. Wala pa akong pera, hindi pa kayo kakasal eh. Alam mo kapatid, ang unang himala ni Jesus ay sa kasalan. Napag-usapan namin ni Francis kanina yan. Ang unang-unang himala Francis? na ginawa Francis, ni ba't Jesus. kasalan agad? Hindi, iba naman yung tanong niya. Unang-unang ginawa ni Jesus na himala ay sa isang kasalan. Oo. Bakit? Because God gives high premium in marriage. Kahit na, kahit na ng mga panahong yon, ang sabi ni Jesus, hindi pa panahon. Oo, pero pinagbigyan niya yung request ng kanyang mama. Because of the sanctity. Yes. Tsaka, Kuya Enzo and Kuya Jet, importante po ang pagiging kasal. Kung kayo po ay nagsasama na at hindi pa po kayo kasal, gaya po ng sinasabi po ng ating leader, nandyan lang po sila to Nagkakasal officiate. po. Opo. Actually po, ang dami na nating nakasal dito sa simbahang ito na na mga nagsasama na nakakilala sa Lord, nagsasama na sila, and then nung sila nakapag-church, talagang pinush na na makapagpakasal. At napakadami na. Sila Sister Derly, tama? Kumbaga, Sister Derly, sila Brother Oo. Leo. Kung di ako Sister nagkakamali, Dayan. sila Sister Derly yung unang-una. Oo, andun ako. Oo. Not-present din ako na Oo. nag-design tayo dyan. Tapos sila Sister Dayan, si Brother Leo, si Sister Lab, tsaka si Brother Jason. Brother Jason. Tapos si Kuya Joms, tsaka si Ay! Wala. Sabi ni Ninang Vicky Monares. Sabi niya, kami po kahit 10 years hindi Kaya mo yan. hindi nagkasama, nagtiis. Ang bunga ngayon ay isang napakasayang pagsasama at hindi Hallelujah. nahahadlangan ang paglilingkod sa Diyos. Amen. Actually, marami pang tanong dito. Tingin ko, basahin natin bago tayo mag-end. Sayang naman kasi, ang ganda kasi ng mga tanong nila. Siguro ito, will po kaya ni Lord yung relationship na matagal na kaso lalaki sa lalaki, babae sa babae po? Isang madaling sagot, no. Next. Ang verse natin dyan, nasa Romans, chapter 1. Basahin nyo na lang. Kung nagdadoubt ka sa decisions mo about entering a relationship, doesn't it mean na walang gabay yun ng Panginoon? Ulit, sorry. Kung nagdadoubt ka sa decisions mo about entering a relationship, does it mean na walang gabay yun ng Panginoon? If you doubt, don't. If Kasi you kung doubt, nagda-doubt ka, Yes. mandadamay ka pa, kapatid. Yun ang Siguraduhin masakit mo muna sa Yun ang masakit Panginoon. doon. Oo. Yung nandamay ka pa ng pagkakamali mo. Oo. At sakit kung hindi ka sigurado, hingi ka ng advice, hingi ka ng payo, hingi ka ng godly wisdom.
Kasi kaya nga tayo isang church community, we help each other na sa mga bagay na kagaya na ito. So, Amen. lapit ka sa iyong leader at pag-usapan ninyo. At Amen. pahabol po pala doon sa doon sa nagtanong na, will po kaya ni Lord yung relationship na matagal na, kaso lalaki sa lalaki, babae sa babae? Hindi po. And if you are in this kind of relationship, please know God. It is not God's will in your life. Hindi ito yung disenyo ng Diyos para sa iyo. Correct. Sabi po Repent. sa Genesis 2:24, therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Yung marriage po kasi meron siyang purpose, and it is to go and multiply, Yes. 'di ba? To honor God with your marriage. Oo. Kung tayo po ay labag sa kalooban ng Panginoon, which is ang relasyon ng isang babae at isang lalaki na nilikha ng Panginoon, tayo po ay hindi nakakapag-glorify kay God. Kapatid, hindi pa uli ang lahat para tumalikod sa iyong kasalanan. Mahal ka Yes, namin. Mahal ka namin. Kaya namin gustong maitama yung at mailayo ka sa kasalanan na yan at magkaroon ng buhay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kasi at the end of the day, haharap tayo hindi dyan sa kinakasama mo, pero sa Panginoon na humuhusga ng patas. Yes. So, you repent and ask God for grace to leave that relationship and make it right with God. Gaano mo katagal na yung inyong napagsamahan, God's grace will overcome those hardships. Amen. Basta you have this desire to know Him and to be sanctified by His grace, tutulungan tayo ng Diyos. Amen. He will fulfill it. And then, Amen. And if you are having a hard time, na to stay away from that, you ask guidance from your leaders, from someone na alam mo talaga na matutulungan ka. tutulong tayo. We have the community that will help us. Para hindi mo ma-miss yung someone na yon. Meron tayong community na payo. At syempre, yung grace ni Lord, yung pag-ibig ni Lord, it will satisfy you na hindi mo nahahanapin yung ibang klaseng pag-ibig pa. Yes. Amen? And also this community is a safe place for you. Yes, oo. For you to acquire godly wisdom and for your heart to be healed by God. Ito Yes. yung tamang community where you will be led to Christ. Oo. Kaya Amen. tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang sa Tuloy-tuloy Panginoon. lang. The fact na there is a consciousness of sin within you. Kasi hindi mo naman ito matatanong kung will ba ito ni Lord if there's no conviction in your heart. So, it is God's conviction yung nasa puso mo ngayon. So, come on. Repent for that sin. And God will change you. God will give you a heart of flesh. A heart that abides in His commandments. So ito, next Next question sa malapit na tayo matapos, no? Merong isa ata na hindi related sa love pero magandang pag-usapan before we end. So bibisa ko na lang po. When you love someone, should there be a reason or no reason? Because that is what you will feel. Do you need a reason? So parang ito, pagmamahal mo, kailangan mo ng rason o dapat walang rason? Kasi yung paniniwala ng mundo, kapag daw hindi mo maipaliwanag kung ba't mo gusto isang tao, love yon. Is that true? Love. Do we need reason for love o unreasonable? Sa MAPE, tinuro ko yan Ang isang affection na walang reason, that is infatuation. And if love is defined as this, you have a reason for loving, and even if hindi ka mahal noong taong mahal mo, because you want the best for her, ganon. So shall we have reasons to love or should we not? Kailangan ba lagi may rason para magmahal? At tingin ko, kung ibe-base natin dun sa shinare mo, infatuation seldom ends good. Oo. Hindi sa lahat most of the time ay hindi maganda yung kinahantungan. So, kagaya nga nung napag-usapan kanina, bagamat love
yung emotions natin ay talagang umaapaw lalo pagbago, but dadating yung panahon na wala na yung fireworks of emotion. So kailangan pinagpray mo din, pinag-isipan mo din ng maigi before you actually commit to love a person. May go signal ba si Lord? Approve ba ng community nyo? Yan. Christian ba siya? Yan yung there are certain standards and biblical principles that we uphold. Na syempre, bago natin ma-uphold yun, pinagagana natin ang isipan natin and we reason with our emotion before we commit to love a person. Amen. Thank you, Kuya Jet. No, personally, I learned a lot, no? Dun sa perspective ng married people, no? Kasi we singles, no? Tayo. Singles. So, ngayon pinag-uusapan natin something to do with love and marriage, no? And personally, I learned a lot dun sa mga perspective ng married people, no? Kasi kami, we do not experience being so in love, no? Tama ba kayo? Ang sabi niya kanina, Hindi ko alam kung naguhulihan tong dalawa. ang sabi niya kanina, ang hirap daw mag-advise na hindi pa nai-in love. Naman, hindi ka pa nai-in love, Kuya Jobs. Hindi, kanina, nung tinatanong, should there be a reason? Sabi ko, ang hirap sagutin in my perspective kasi ang hirap pag talagang alam mo sa sarili mo lang, hindi ka pa deeply na in love talaga. Ay, pala yun. Basta parang, you're not answering, you're just answering based on theories but not by experience. No? Pero tingin ko, okay lang naman. Kasi you don't have to experience all the things before you have to say anything about it Tingin ko, we can learn from someone na nauna sa experience natin. Like, yun nga, yung ating pastor at pastora, yung ating mga deacons and elders na talaga namang very happy with their married life. So, maraming tao na pwede nating kapulutan ng aral at yun din yung maituturo natin sa iba. So, it doesn't make us unqualified to share biblical principles about these things. Dahil may mga nauna naman sa atin, andyan ang salita ng Diyos, andyan ang mga nagtuturo sa atin. That's why we can also teach them, teach it to others. Amen. Praise Ito, God. last question para sa ngayong gabi. Ito, wala naman tong kinalaman sa marriage or sa love. Pero, ang tanong niya ay, tingin ko naman, pwede natin itong pagbigyan ngayong gabing ito. Sige. Sabi niya, I can't wait na makasama ko na kayo sa Door of Faith. Pag nagpa-convert po ako bilang born-again Christian, paano po ba yun? Kasi tingin ko kilala ko to Ang tinatanong niya ay, yun daw bang nabautismuhan sa ibang religion ay kailangan ding bang magbabautismo kapag gusto niyang maging convert na born again? So, it's about baptism in water. Convert, for example, from INC, nagpa-convert siya sa atin, dito sa Christian. So, kung siya ay nabaptize ba sa gantong religion, okay na ba yun? Kasi nabautismuhan na siya? Or paano ba yun? So, ano bang ginagawa sa isang bagong convert? Isang bagong believers. Bagong believer, sorry. Magandang question. Actually, being born again is a spiritual Doctrinal experience. To, baptism It's an inward reality. Ibig sabihin, hindi natin nakikita explicitly yung conversion natin. It's an inward reality. It's an inward experience being born again. Paano malalaman kung born again ka na? Sabi sa 2 Corinthians 5:17, the old is gone, the new has come. Na meron ka ng bagong desires, meron ka ng bagong pag-ibig sa Panginoon, na dati sumusunod ka sa Diyos dahil ito yung sabi ng religion na bawal gawin, ito yung pwedeng gawin, ito yung bawal gawin, ito yung pwedeng gawin. Ngayon, dahil meron ka ng relationship at lumalagong relasyon sa Panginoon, yun ay nagbubunga sa iyo na pag-aralan ng kanyang salita. Amen. At gawin kung anong nakasulat dito. Amen. So, it's an inward experience. Ngayon, patungkol sa baptism, it's the outward expression of the inward reality. Yep. Ibig sabihin, gusto mong makita ng iba na ikaw ay follower ni Jesus. Yes. That's why you want to be water baptized. And it's a good thing for you to desire it because you are identifying yourself with Jesus Christ. That I am a believer of Christ. I am a follower of Christ. That's why you baptized. So, if you have been baptized in the previous religion, biblically hindi siya counted. Yes. Bakit po? Kasi
Sabi sa Bible, you baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. At kung hindi kumikilala sa Father, sa Son, at sa Holy Spirit as one God in three persons, Yes. that is not counted. Hindi siya counted. So, bagamat binautismuhan ka, sabihin natin sa pangalan ni Kristo, pero Sa pangalan ng Ama. hindi siya yung biblical na Kristo, Oo. hindi siya counted. So, if you want to express your lordship, you want to be identified with Christ, you be baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pahabol. Kailan ba dapat ginagawa ang baptism? Ginagawa ba ito pag sanggol na? Pagsanggol pa lang? Ayan, sabi kasi sa Acts 2:38, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Ngayon, if you are a sanggol or a baby, you cannot repent kasi wala pa sa isip mo. Wala pa sa isip mo kung ano ba yung mga naging kasalanan mo, ganyan. So, nung inihayag ni Pedro na kayo'y magsisi sa inyong mga kasalanan at tanggapin ang banal na Espiritu, sinasabi niya ito sa mga mananampalataya na kumilala sa Panginoong Jesus. So, kailangan may muwang ka na at kaya mo nang magsisi sa iyong mga kasalanan at pinagdesisyonan mo na magpabautismo. Welcome po sa mga bagong pasok lang sa ating Faith Talks. Tayo po ay, ayan. Amen. Perfect po. Perfect na perfect ang pagpasok ng ating mga kapatid na ngayon lang pumapasok dahil tayo ay papasok na sa ating pagbibigay. Amen. Ate Angel, tinatawagan po natin ito. Let us call on Kuya... si pangalan. Na-mental block ako. Si Kuya Diyos, ililig tayo para sa ating giving. Yan. Mapagpalang gabi po mga ka-Faith Talks. Tayo ngayon ay dadako sa ating pagbibigay. Gaya ng sinasabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give. Na tayo ay bukas na magbigay para sa ating Panginoon, na bukal sa ating mga puso. Dahil hindi tayo pagkukulangin ng ating Diyos sa kabila ng mga sirkumstansya. Ibabalik ito sa atin ng Panginoon ng liglig, siksik at umaapaw. Maaari nating ipadala ang ating mga kaloob na makikita natin sa screen through BPI and GCash number. Tayo ngayon ay dadako sa ating pananalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Pagpalain niyo po, O Diyos, sa mga magbibigay, Panginoon, at kayo din po, Panginoon, ng kanilang mga pinagkukunan. Ingatan niyo po sila, Panginoon, at kayo po ang mag-ingat sa kanilang mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And welcome back to Faith Talks, where faith and life matter. Huling-huli niya, kumakain naman na si Kuya si Jones. At ayan, mga kapatid, ako po ay nalulungkot dahil magtatapos na naman po ang ating napakasayang Faith Talks. Ang bilis ng oras. Oo nga, tapos na naman. Marami pa akong gusto itanong. Gusto mo naman mag-asawa. Hindi, pero kidding aside, ayan mga kapatid, salamat sa lahat po ng mga nakasama natin hanggang ngayon. Salamat sa mga nagtanong. Ayan, sabi nung isang nagtanong, ang sabi niya, malapit na
makakasama ko na rin kayo sa totoong paglilingkod sa Lord. Amen. Wow, praise God. Hallelujah. Loobin ng Diyos, samahan ka ng Panginoon sa iyong lakad pananampalataya at naniniwala kami na ang Diyos ang tumawag at naglagay sa iyo ng ganyang pagnanasa na mas makilala siya at makapaglingkod sa Kanya. Amen. Hindi yan manggagaling sa demonyo. Si Ella, pinaalala pa yung no? Heist. Ay. So muli mga kapatid, tayo po muli ay lahat ay inaanyayahan na ano ba? Inaanyayahan po tayo sa lahat po ng mga young professionals at ating mga youth. Magkakaroon po tayo ng love, courtship, dating, and marriage sa darating na February 26, 2023. Wow. Ito po ay gaganapin dito sa Ang ating ganda naman. sanctuary, sa ating worship center, sa Door of Faith Church Bukal Sanctuary. And we have registration fee for how much? 150 for the young professionals. 150 for and young professionals and 80 pesos. 80 pesos for the youth. Alam niyo po mga magulang, mga kapatid, ito po ay para sa inyong mga anak. Ako po ay itong aking waiting ay kahit po siguro marami na akong love, courtship, marriage na napuntahan. Pero na-appreciate ko ngayon yung lahat ng mga pagtsaga sa akin ng nila pastor, nila pastora, na pagpapaalala na ang pag-ibig ay hindi minamadali. Tsaka ano ba naman yung 150 Oo. at 80 pesos kung may iwasan naman ang pagkakamali Oo. sa buhay pag-ibig? Tama. Aba, kung ikay magkamali sa iyong relasyon, hindi lang 150 ang babayaran mo. Aba, oo, totoo isang yan. milk tea lang yan. Oo. Na libre mo. Kaya Oo. kapatid, ito ay investment Investment. para sa iyong love, courtship, dating, and marriage. 150 pesos lang at 80 pesos lang para sa mga kabataan. Mga magulang, 80 pesos lang ito. Kung nagagawa nating bigyan ng pamasahe pagpasok ng school yung ating mga anak para makapasok sa mga sekular na paaralan, bakit hindi tayo mag-i-invest ng ganitong halaga? 80 pesos lang! Amen. 80 pesos Mas lang. mahal pa ang Jollibee? Oo, tsaka na-announce ng maaga. Mapag-ipunan. May ano ba? May merienda ba sila? Oh, doon? ito pa, mga kapatid, meron tayong merienda. Oh. Yung 80 Diba? pesos Parang na yun yun, na rin yun eh. yung 80 pesos na yun, hindi naman yung kakainin ko eh. Oo nga. Kakainin natin yun. Oo, tsaka mga kapatid talagang pinaghandaan ito. Merong marami, hindi lang po isa ang magbabahagi ng kanilang experience, ng kanilang testimony, at syempre ng word ni Lord Yo! patungkol dito. O tsaka well-experienced at talaga namang napakadami nating matututunan sa mga merong resource PhD, natin. merong PhD sa waiting. Meron ba? Oo. Meron. Oo, merong PhD sa waiting, pambihira. Pambihira naman. At muli po, pinapaalala din, huwag kakalimutan, Ang Kingsmen and Courageous Women Collaboration. Wow. Wag na wag kakalimutan na magdala ng food for sharing. Ganun na din ang personal utensils such as spoon and fork and plate and tumbler dahil tayo magkaaroon din ng kainan. yan. What else ba? Ano pa ba? Yan lang na. At para po sa leadership naman, pinapaalalahanan po na maglaan ng oras sa araw ng linggo para po sa ating meeting. At dahil binabanggit mo na, Kuya Jet, ang ating linggo, meron tayong mga lingguhang panambahan. Ito ang ating Divine Worship Service na ginaganap tuwing alas 8. Ay, parang gusto ko sa English. We are conducting a Divine Sunday Worship Service every 8 a.m. every Sunday. And please observe that we must arrive before 8 a.m. because we are going to start at exactly 8 a.m. 8 a.m. And we have daily devotions from Tuesday to Thursday from 5 a.m. onwards, pero hindi but it will not last for It will not last forever. For a lot of time. So please invest. And then we have Monday reflections. Monday reflections. From the word itself every Monday. At and we 5 have a.m. At 5 a.m. also. And we have morning prayer meeting every Friday, 5 a.m. also. And please, we do encourage you, everyone, brethren. I urge you, in view of God's mercy, to attend
our, our morning devotions, our prayer meetings, our online gatherings, and for all the youth, for all amplified there, come on guys, save loud free. Let us expect more of God and invite our friends, our schoolmates sa darating na breakthrough this coming Friday. Amen. Sunday. Amen. And we would like to invite everyone this coming Wednesday for our, nakalimutan mo, Faith Talks, where Faith in life matters. Ayan, meron pa po tayong last Wednesday for the month of February. No? And we would like to invite everyone, of course, sa ating music ministry choir. Fa, sol, La, la, si, si, do. Ayan. Do, si, la, so. Ayan, music ministry choir. Sa lahat po ng mga nagnanais kumanta, maging bahagi ng choir na ito. Nako, napakasarap siguro kantahin noong ating doxology, nung praise God from whom all blessings flow. To God be the glory, great things He has done. Nako, ngayon pa lang na-imagine ko na napaka-heavenly. Kaya mga kapatid, we do encourage you, join us. Be involved. Join us. Tara na. In a music ministry choir. Choir. Join us. Marunong ka bang kumanta? Gusto mo bang maglingkod sa Panginoon? Tara na. Sumama na. Sa Music Ministry Choir. Yan. At eto pahabol. Meron pong pahabol na testimony. Yan. Ang sabi nung isa sa nanood sa atin, ang sabi niya, ang ganda, natuto ako at naliliwanagan na rin. Praise God. Hallelujah. Sa Praise Diyos the po ang Lord. kapurihan. Sa Diyos po ang kapurihan. Ang Diyos ang nag-illuminate ng kanyang word sa atin. Amen. Kahit na anong daldal namin dito, but God is the one who witnessed the words you hear. Because faith comes from hearing and hearing the word of God. Amen. And with that, we will have our closing prayer. Yeah, ako na magpe-pray kasi baka kumuha pa ako ng mani. Sige, tayo pong lahat ay pansamandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabi na ito. Salamat, Panginoon, sa lahat na amin nakasama, sa Faith Talks, sa Facebook Live, sa mga matagal na namin nakakasama at sa ngayon lang namin nakakasama. Salamat, Panginoon, na ikay nangungusap sa puso ng bawat isa. Salamat, Panginoon, na mas naunawaan namin ang pag-ibig, ang marriage, ang relationship through your word. And Lord, help us, God, that we may conform to your word. Help us, God, to bend our lives in accordance to your word and help us, God, to obey it. Lord, maraming salamat for your word stands forever, O Lord. Na bagamat ito'y naisulat sa mahabang panahon ng nakalipas, ito'y aming masasandigan para sa aming paraan ng pamumuhay at pananampalataya. Lord, may we glorify you in all the things that we do, that whether we eat, or we drink, or we marry, or we enter a relationship, we will do it for the glory of God. Panginoon, maraming salamat sa katagumpayan ng aming gawain. Salamat sa inyong presensya at pagsama. Pagpalain po ninyo ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ayoko pa talaga mag-end no? Amen. Sarap pag-usap ng ganito mga bagay. At muli po, marami pong salamat sa nakasama namin, sa mga nagtanong, sa mga nagbigay ng kanilang mga saloobin, mga nagbahagi at mga nagko-comment na kanilang mga reactions habang tayo ay nagkikwentuhan. At muli, magsama-sama tayo sa susunod na Faith Talks. Ako po si Kuya Enzo. Ako po si Kuya Jeps. Sa ngalan po ng ating pong mga leaders, Pastor Jay at Pastor Aril, sa Diyos po ang kapurihan. Ako po si Kuya Joms at ito po ang Faith Talks, where faith and life matters!